Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga kaji! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready ng matulog. At welcome po sa ating episode ngayong araw ng Sabado ng ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. So nagre-lecture po tayo tungkol po sa effects of hyperglycemia or the presence of sugar in our blood. So ano po ang mga effects niyan sa diabetes? Siyempre, yung iba po ay hyperglycemia lang pero wala pong diabetes. Pero usually, ang problema po ay pag long term na. Pag matagalan na pong meron siyang very high sugar level, ay nagkakos po ito ng mga problema. At mga problemang ito ay over time. Ibig sabihin ay matagal na po nila itong nade-develop o iniindang sa kanilang katawan. Kaya po marami na po mga damages na nangyayari. So kahapon po ay nag-lecture po tayo about skin complications na yung mga tao po na merong long-term or prolonged na hyperglycemia ay malaki ang chance na magkakaroon po sila ng skin complications like they're very prone for bacterial and fungal infections such as boils, jock itch, athlete's foot, and ringworm. Diba? Yun yung tatlong apat na mga pwedeng mangyari. Lalo na pag meron pong mataas na sugar level. Kasi syempre, ay meron po mga sugar po sa kanilang dugo. So, very, very possible po na pagpugaran po yan ng infection. Dahil po ang sugar is favorite food of any diseases po. And si G natin ay padila-dila na lang oh. Tsaka yung ilong ng G natin no, ay medyo nagsishedding po siya ngayon. So meron po siyang balat sa kanyang ilong. Alright, so next natin na topic is nerve damage. So nerve damage, ito po, very important po ito. Para po malalaman po natin ng mga especially po yung mga iba ating mga kaibigan dyan na merong diabetes or merong high blood sugar sa kanilang katawan o sa kanilang mga kaibigan kung bakit po ay anong reason ba kung bakit po yung iba ay nagkakaroon ng loss of sensation. Loss of sensation, no, 'di ba? Yung iba diyan hindi na nila nararamdaman yung kanilang paa, yung kanilang kamay o namamanhid. So ito po, consistently high blood sugar can damage the nerves. Tandaan po natin mga masters, ang nerves po natin, sila po ang nagdadala ng mga information o sila po nagdadala ng sensation sa ating mga different parts of the body. So pag mainit, syempre, i-interpret ng brain niya na kailangan natin yan, kunin yung kamay natin immediately or i-withdraw ang kamay natin kasi alam na po ng brain natin na mainit po yan. Or pag masakit, syempre pag alam na natin na masakit na, syempre yung brain natin i-withdraw yan ng ang ating paa or may napakan pa tayo para automatic po ay ma-avoid po tayo sa danger. Ang problema po, as time goes by, pag meron na po tayong damage ating nerves, especially po kung consistent na po yung ating high blood sugar, ay magkakaroon po tayo ng mga manhid-manhid na mga sensation or hindi na natin ma-feel yung mga dapat ma-feel ng normal na tao. So, peripheral neuropathy. So, ito po yung pinakauna. Nerve damage. Peripheral. It means this nerve damage in the feet and hands. So, pag sinasabi nating peripheral, yun ang mga end, yung kamay natin at paa po natin. Sila yung mga peripherals natin. Leading to numbness. Numb, manhid, tingling, yung parang tingling sensation or weakness. So hindi na po natin hindi na po siya strong enough para gamitin natin sa ating daily activities. Okay? So people may not be aware
of when they injure their feet and should check them daily to avoid infected wounds. So unfortunately po, meron po sa ating mga kaibigan or family member na meron na po silang long-term na high blood sugar level at meron na po silang na-develop na peripheral neuropathy. So kung minsan po ay nakaapak na po sila ng thumbtacks or bubog, ay hindi pa na pala nila alam na meron na silang sugat kasi hindi na nila na-feel. Kasi po manhid na po or weak na or may tingling sensation na po sa kanilang area, peripheral areas nila like hands and feet. So sila po ang ating dapat bantayan kasi po ay hindi sila aware na kung minsan po ay dumudugo na pala yung kanilang mga paa dahil nakaapak na po sila or naipit na pala yung kanilang paa or kanilang kuko or ang kanilang, yun pa yung importante, yung pag naglinis natin ng kuko, pag diabetic po siya or mataas yung sugar niya, kasi hindi niya alam na sugatan niya na pala yung kanyang paa or yung kanyang kuko or nasira na pala, hindi niya na-feel kasi hindi niya nararamdaman. And so those people, they need to be checked daily to avoid infected wounds. So, check natin kasi kung minsan 3 araw na pala, may sugat pala sila, hindi nila po alam na may sugat sila. Or dumudugo or meron na palang silang further damage, hindi nila alam na meron na pala. Okay, so number 2 is autonomic neuropathy. So what is autonomic neuropathy? So this affects the automatic processes in the body. Automatic. Ano po sila? Such as ang bladder control, sexual function, and digestion. So ito po yung ating autonomic nervous system. Mga automatic na hindi na po natin kontrolado. So ang bladder natin kung saan po nakokontrol yan para doon na pupunta yung ating mga ihi. So hindi na natin kung minsan po ay hindi na po nila kontrolado. Kaya po ay biglang lalabas lang po ang ihi. So lalabas lang po ang ihi nila. So hindi nila controlled. Sexual function, hindi na po tumatayo, si Manoy, or wala na po silang libido. Okay? And of course, digestion. So meron mga cases po dyan na hindi na po nila controlled or hindi na nila alam na gutom sila. Kasi syempre wala na pong connection, parang ma-low ang function ng kanilang digestive system. So there's also other types of neuropathy. Ano po ang mga other types of neuropathy, mga masters and mga ka-G? Persistently raised blood sugar may lead to head, torso, thigh, hips, buttocks, and leg neuropathy. So neuropathy po ay hindi nila mafe-feel. Hindi mo mafe-feel. So kung minsan po ay hindi mo nafe-feel ng kamay mo, ang ulo mo, ang mga tuhod mo, thighs, hips, ayun, meron po siyang numbness or meron siyang pain kung minsan. Okay? So ayun po ang pinaka worst part, sad sad part kasi po hindi na natin nafe-feel yung ating katawan dahil po sa neuropathy na yan. And pang G natin ay super warm ang kanyang katawan. So kailangan niya lang po talagang hawakan natin si G. Okay, so next is eye complications. So malaki ang chance na meron tayong magkaroon po ng mga eye complications pag merong persistent or long-term high blood sugar level. Okay, so people with diabetes with consistently high blood sugar levels might experience diabetic retinopathy. Ito po ang diabetic retinopathy. This is caused by the damages of blood vessels in the back of the eye. Sa likod po ng ating mata, meron po mga blood vessels po dyan. So, dahil po, ito po yung nangyayari mga masters at mga ka-G. Ang ating sugar po, di ba? Yung kasukal mismo is magaspang po yan. So, very rough po siya. Very rough. So, what happens is pag meron kang sugar sa iyong dugo, ay ang ating dugo po ay magiging rough. So, pag dumadaan po siya sa mga blood vessels, arteries, and veins,
Ang mangyayari po dyan is nagkakaroon po siya ng scarring kasi very rough po siya. Hindi siya smooth. So pag may scar, pag meron po siyang scar, ang mangyayari po ay magkakaroon po siya ng abrasions or gasgas. Gagasgasan niya po mga blood vessels natin. So, as time goes by, pag nag-heal po yan, mga masters, magkakaroon po ng scars. Hindi po siya smooth na pag-heal. So, that's the reason why kung minsan po ay meron pang pagmamanhid at meron po siyang patuloy na pagdurugo sa loob. Dahil yung scar, dadaanan ng bagong dugo na merong kasukal, ay magsiscar pa rin at magdudugo at parang i-irritate niya. So, time will come na meron na po siyang problema sa circulation, lalo na po sa mata natin. Kasi syempre, malagkit ang dugo na dumadaloy, mabigat. Plus, ay nagkakaroon po siya ng damage sa ating optic nerves, sa ating mga arteries and veins that is supplying the food and oxygen and liquid or water or nutrition sa ating mata. Okay? So, this cause damage to blood vessels in the back of the eye, leading to vision loss and possible blindness. Okay? Having diabetes significantly increases the risk of both glaucoma and cataracts. Okay? So, mas malaki ang chance na magkaroon din po ng glaucoma at cataract pag meron tayong diabetes. Alright mga masters at mga ka-G, alas 5 mamaya, kita-kits tayo sa birthday celebration ng ating one and only Doc Zenaida Porciuncula. At siya po ay magsa-celebrate ng kanyang birthday and 2 years anniversary as monetized channel. And of course, kita-kits tayo bukas sa ating premiere marathon dito po sa Bahay Kulitan. Again, this is your one and only Master Worm and G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana. God is great. Yahoo!